siya na, Eve? Hindi pa rin bayad ang renta mo dito sa apartment. 3 buwan ka nang hindi nagbabayad. Kung hindi ko lang kakilalang nanay mo, baka matagal na kitang pinalayas dito sa apartment na to. Singhal ni Aling Rita. Si Aling Rita ang landlady ng tinitirhang apartment ni Eve. Napakamot si Eve sa kanyang ulo. Pasensya ka na, Aling Rita. Hayaan mo, kapag nakahanap ulit ako ng bagong racket ay mababayaran ko na lahat ng utang ko sa inyo. Aniya, at sinubukang akbayan si Aling Rita pero hinawi lang ng ginang ang braso niya. Puro na lang ganyan ang palusot mo. Naririndi na ako. Sa susunod na linggo, papalik ulit ako dito. At kapag hindi mo pa rin naibigay ang renta mo, palalayasin na talaga kita. Maghahanap na ako ng bagong titira dito sa apartment mo. Banta ni Rita bago tuluyang umalis. Matagal nang nakatira si Eve sa apartment. Mag-isa lang siya dito dahil nasa probinsyang pamilya niya. Lumuwas kasi sa Maynila si Eve kasi akala niya ay may mahanap siyang magandang trabaho dito. Pero kabaliktaran ang nangyari. Wala siyang permanenteng trabaho at parakit-rakit lang siya. Padabog na isinara ni Eve ang pinto ng apartment niya, saka siya umupo sa sofa. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili niya. Bakit ba kasing hirap ng buhay? Bakit hindi na lang ako ipinanganak na mayaman? Bakit kailangan ko maghirap ng ganito? Inis na bulong ni Eve sa ere. Nagsasaka sa bukid ang mga magulang ni Eve. Marami din siyang mga kapatid at lahat ng yon ay sa kanya na nakaasa. Kaya naman, lahat ng klaseng pagsisipag ay nagawa niya na para lang may maipadala siyang pera sa pamilya niya sa probinsya. Gustuhin man niyang sumuko ay hindi niya magawa dahil may pamilya siyang nakaasa sa kanya. Bukod sa walang regular na trabaho, ay baon rin sa utang si Eve. Sa dami ng iniisip niyang bayarin, ay halos hindi na siya nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Sobrang pagtitipid na ang ginagawa niya para lang makasurvive. Pinuntahan ni Eve ang kaibigan niyang si Mara. Si Mara ay dating katrabaho ni Eve na ngayon ay sa isang club na nagtatrabaho. Nakita ni Eve si Mara na nasa counter at naninigarilyo. Kaagad niya itong nilapitan. Eve! Long time no see! Bakit ka nandito? Bati ni Mara at natuwa nung nakita ang kanyang kaibigan. Napaubos si Eve nung naamoy niya ang usok na nagmumula sa hinihit-hit na sigarilyo ni Mara. Maingay sa loob ng club, kaya naman hinila ni Eve si Mara palabas. Ano bang kailangan mo? Takang tanong ni Mara saka itinapon sa semento ang upos ng sigarilyo at inapakan ito. Hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko. Tsaka nakailang balik na si Aling Rita sa apartment ko para ipaalala yung renta na matagal ko nang hindi nababayaran. Panimula ni Eve. Eve, kung manghihiram ka sa akin ng pera, ay hindi kita mapapahiram. Nasa ospital ngayon si nanay at halos lahat ng pera ko ay napupunta sa pagpapagamot sa kanya. Hindi naman ako nanghihiram ng pera sa'yo. Nagbabakasakali lang ako na kung baka may alam kang racket na pwede kong pasukan. Nangangailangan lang kasi talaga ako ng pera. At ikaw lang yung naisip kong lapitan. Total, marami ka namang kakilala. Paliwanag ni Eve. Biglang natawa si Mara. Eve, mali ka ata ng nilapitan. Alam mo naman kung anong klaseng trabaho meron ako. Napalunok si Eve. May hiring dito sa club. Naghahanap ng dagdag na waitress. Kung game ka ay pwede kong kausapin ng boss ko para ipasok ka. Kaso, kahit waitress lang ang trabaho mo dito, ay hindi pa rin maiwasang may bumasto sa'yo dito. Kakayanin mo ba? Alok ni Mara. Magkano ba yung sweldo? 500 a day. Pero mas lalaki pa yan kapag may nagbigay sa'yo ng tip. At lalo na kung may customer na mag-aalok sa'yo ng extra service. Kumunot ang noo ni Eve.
extra service? Ang ibig sabihin nun ay ikakama ka ng customer. Pero nasa iyo naman yun kung papayag ka. Kapag nag-extra service ka, ay mas malaking kitaan. Ikakama? Tinapik ni Mara ang balikat ni Eve. Ano, game ka pa ba? Kasi kung tatagapin mong trabahong inaalok ko, kakausapin ko agad ngayon si boss. Pikit matang tumango si Eve. Tatanggapin ko, Mara. Ipasok mo ko sa trabahong yan. Tugon ni Eve. Sige, balitaan na lang kita bukas. Ani Mara at bumalik na sa loob ng club. Napasandal si Eve sa pader at napayuko na lamang. Tama ba itong gagawin ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay nakatanggap ng text si Eve mula kay Mara na nagsasabing natanggap daw si Eve sa trabaho at kailangan nitong magpakita sa club para makapagsimula na agad-agad. Mabilis na naligo at nagbihis si Eve saka tinungo na ang club. Maaga pa lang, kaya naman wala pang customers. Nadatnan niya ang mga waitress na naglilinis ng mga mesa. Eve, dito! Tawag ni Mara at kinawayan si Eve. Lumapit si Eve sa kanya. Hinila siya ni Mara papasok sa isang silid. Ang silid na ito ay opisina ni Boss Gary, siyang may-ari ng club. Panot, may bigote, malaki ang tiyan at may edad na. Naninigarilyo pa ito kaya nakailang ubo si Eve. Hindi kasi talaga gusto ni Eve ang amoy ng sigarilyo pero mula ngayon ay kailangan na niyang sanayin ang kanyang sarili dahil magtatrabaho na siya sa club. Boss Gary, siya po yung kaibigan na sinasabi ko. Anunsyo ni Mara. Magandang umaga po, sir. Boss. Bati ni Eve. Hinagot siya ni Gary ng tingin. Napasipol si Gary. Maganda ka naman kaso hindi angkop ang suot mo dito sa club. Kung magtatrabaho ka dito, ay ganitong damit ang kailangan mong isuot. Ani Gary saka naglapag ng damit sa mesa. Dinampot yun ni Eve at tiningnan. Nanlaki ang mga mata niya. Damit po ba to? Panty na ata to eh. Tapos itong damit ay kakarampot lang ang tela. Parang sando lang ng sanggol. Komento ni Eve kaya siniko siya ni Mara. Ganyan talagang gamitan dito, Eve. Kung gusto mong pumasok sa trabahong to, ayan ang kailangan mong suotin. At para na rin maka-attract tayo ng maraming customer. Paliwanag naman ni Mara. Kung hindi mo kayang suotin yan ay tanggal ka na sa trabaho. Sabat ni Gary. Hindi po. Hindi ko po tatanggihan ang trabahong to. Maagap na sabit ni Eve at napalunok na lang ng laway. Mara, samahan mo siyang magbihis at pagkatapos ay ibalik mo siya dito sa opisina ko. Titignan ko kung bakagay ba sa kanya. Utos ni Gary kaya kaagad na hinila ni Mara si Eve papunta sa dressing room. Eve, kailangan mong lunukin ang pride mo. Hindi ka mapapakain ng hiyahiya na yan. At isa pa, maganda naman ang katawan mo. Kaya hindi ka pangit tingnan kapag suot mo ang damit na to. Giit ni Mara. Diyos ko, Lord. Ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Daing ni Eve. Pagkatapos magbihis ni Eve, ay bumalik siya sa opisina ni Gary. Hindi niya nakasama pa si Mara kasi may ginagawa ito. Napasipol si Gary nang paulit-ulit habang hinahagod ng tingin si Eve. Ang kinis mo. Ani Gary at halos tumulo na ang laway kakatitig sa katawan ni Eve. Niyakap ni Eve ang sarili niya. Halika dito, Eve. Pero hindi lumapit si Eve sa kanya. Tumayo si Gary at siya na mismo ang lumapit kay Eve. Humaplos ang kamay ni Gary sa braso at leeg ni Eve. Inamoy-amoy pa nito si Eve. Paniguradong maraming customers ang magkakandara pa kapag nakita ka nila. Bulong ni Gary. Napaatras si Eve. Bagay na bagay sa'yo, Eve. Ang sexy mo. Ani Gary at
Tinakmang hahalikan si Eve pero bumukas ang pinto at pumasok si Mara. So, kumusta na boss? Tanggap na ba tong kaibigan ko? Pasado ba sa taste mo? Nakangiting tanong ni Mara. Pasadong pasado. Nakangising sagot ni Gary at bumalik na sa upuan niya. Hinila ni Eve si Mara palabas. Ayos ka lang, Eve. Bakit parang namumutla ka? May ginawa bang masama sa'yo si Boss Gary? Nag-aalalang tanong ni Mara. Sinubukan niya akong halikan. Kabado pa ring sambit ni Eve. Napailing-iling si Mara. Ganyan din si Boss sa akin nung kakapasok ko pa lang dito sa club. Mag-iingat ka sa kanya, Eve. Tumango si Eve at tumulong na sa paglilinis ng club. Maganda naman ang naging simula ng trabaho ni Eve kahit na medyo hindi pa rin siya komportable sa suot niya. Maraming customers ang dumating at marami ring nagnanakaw ng tingin kay Eve. Miss, pa-order nga ng beer. 2 beer. Sad ng isang lalaking customer. Sige po sir, pakihintay na lang po. Tugon ni Eve. Pwedeng makaingin ng number mo? Single ka ba? Tanong ng lalaki. Ngumiti lang si Eve at hindi na nag-abalang sagutin pa ang tanong ng lalaki. Ginawa niya na lang ang trabaho niya. Dumaan ng ilang linggo ay hindi pa rin sapat para kay Eve ang kinikita niya. May kalakihan naman ang sinasahod niya pero sa laki ng utang niya ay hindi pa sapat ang perang nakukuha niya. Siyang nagpapaaral sa mga kapatid niya, kaya naman kinukulang pa rin ang kanyang pera. Eve, may sakit ang tatay mo. Luluwas kami sa bayan. May ospital naman doon at ipapatingin ko siya. Sana nga lang ay hindi ganun kalala. Ilang araw na siyang nahihilo at nanghihina. Malungkot na ibinalita ng nanay ni Eve nung nagkausap sila sa telepono. Ipa-check up mo si tatay, Nay. Ako na po bahala sa gagastusin niyo sa ospital. Pero sana hindi sobrang laki. Ani Eve at napabuntong hininga. Eve! Tinatawag ka ni Boss Gary! Sigaw ni Mara. Tinapos na ni Eve ang tawag saka mabilis na naglakad sa opisina ni Gary. Boss, may kailangan ka po? Tanong ni Eve. Hindi ko pahintulutan na bumalik ka ng sweldo. Kasi kakabigay ko lang ng sweldo mo nung nakaraang linggo, Eve. Saad ni Gary. Pero boss, kailangan ko po talaga ng pera. Hindi ko naman po kayo tatakasan eh. Tsaka mas gagalingan ko pa po sa trabaho. Hayaan mo lang akong bumali ngayon, boss. Marami kasing gastusin sa school ang mga kapatid ko tapos si tatay naman, hindi muna nagsasakak kasi may sakit siya kaya kinakailangan niyang madala sa ospital. Pagmamakaawa ni Eve. Hahayaan kitang bumali ngunit sa isang kondisyon, Eve. Kondisyon po? Anong kondisyon? Kahit ano pa yan, hindi ko aatrasan yan, boss. Basta para sa pamilya ko. Gusto kitang makasiping ng isang gabi. Bilang kapalit ay bibigyan kita ng maraming pera para sa pamilya mo. Babayaran ko rin ang lahat ng utang mo. At ako na rin ang sasagot sa pagpapa-ospital sa tatay mo. Ani Gary. Boss? Hindi po ako bayarang babae. Hindi po ako ganyang klaseng babae. Take it or leave it, Eve. Nasa sayo naman yan eh. Kung gusto mo magkaroon ng pera, hayaan mo akong makasiping ka ng kahit isang gabi lang. Pagkatapos ng pag-uusap ni Gary at Eve, ay hindi na makafocus si Eve sa kanyang trabaho. Ilang beses siyang nakabasag ng baso at may customer rin na natapunan niya ng beer. Hinila siya ni Mara sa isang sulok. Napapansin kasi ni Mara ang pagiging tuliro ni Eve kaya mas minabuti niyang kausapin na lang ito. Eve, ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Ang dami mong kapalpakan ngayong araw. Usisa ni Mara. Pasensya na. Ano ba kasi ang problema? Pagkatapos mong kausapin si Boss Gary, bigla ka na lang naging wala sa sarili mo. May ginawa bang masama si Boss sa'yo, Eve? Wala.
Bakit ka nagkakaganyan? Wala siyang ginawang masama pero may no-offer siya sa akin, Mara. Offer? Anong offer naman? Handa siyang bayaran ng lahat ng pinagkakautangan ko. Tutulong rin siya sa pagpapagamot sa tatay ko. Bibigyan niya ako ng pera. Paliwanag ni Eve. Talaga? Ang galante naman pala ni boss. Di ba dapat masaya ka? Kasi matatapos na rin ang mga problema mo. Kunot noong tanong ni Mara. Pero ang kapalit nun ay napalunok si Eve. Katawan mo? Puri mo? Pagpapatuloy ni Mara. Tumango si Eve. Maganda yung offer ni boss pero handa ka ba, Eve? Handa ka bang isukong sarili mo sa panot na yun? Kay boss? Alam mo, pwede kang pumayag at pwede rin na hindi. Ano bang desisyon mo? Hindi sumagot si Eve. Pagkatapos ng trabaho ni Eve, ay dumiretso na siya pauwi sa apartment niya. Hihilata na sana siya sa kama pero biglang tumunog ang cellphone niya at tumatawag si Gary. Dumagundong ang kaba sa dibdib ni Eve. Sinagot niya ang tawag. Eve, napag-isipan mo na ba? Kung pumapayag ka pumunta ka ngayong gabi sa address na isasend ko sa'yo. Ani Gary at tinapos na ang tawag. Ilang segundo lang ay nakatanggap si Eve ng text mula kay Gary. Address yon na kailangang puntahan ni Eve kung sakaling papayag siya sa alok nito. Alam ni Eve na mali. Hindi niya dapat itong gawin ngunit sa dami at laki ng problema niya ay wala na siyang naiisip na ibang paraan para mabilis siyang kumita ng pera. Isang gabi lang sa kama kasama ang boss niya ay masusolusyonan na ang lahat ng problemang bumabagabag sa kanya. Dinampot ni Eve ang jacket niya at naglakad palabas ng bahay. Pumara siya ng taxi at nagpahatid na sa kinaroroonan ni Gary. Narating na niya ang bahay ni Gary. Nakatayo siya sa labas nito at nakatitig lang sa pinto. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at lumabas ang boss niya. Dumating ka na pala, Eve. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Ani Gary at naglakad papalapit kay Eve. Boss? Pumasok ka na sa loob. Maligo ka, magkuskus at magsabon ka ng mabuti. Pagkatapos ay umakyat ka sa kwarto ko. Isuot mo yung pulang damit na inihanda ko para sa'yo. Saad ni Gary at tinalikuran na si Eve. Sinunod ni Eve ang mga sinabi ni Gary. Tapos na siyang maligo at suot-suot niya na ngayon ang dress na ibinigay ni Gary. Napakaiksi nito at konting galaw lang ay lilitaw na ang buong kaluluwa ni Eve. Tinitigan ni Eve ang sariling refleksyon niya sa salamin. Eve! Bakit ang tagal mo? Dinig niyang sigaw ni Gary. Natatarantang pumanhik si Eve sa silid ng boss niya. Napakaganda mo talaga, Eve. Sabik na ako sa'yo. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na makasama ka ngayong gabi. Sabi ni Gary. Si Eve mismo ang nagpunta sa bahay ni Gary. Pumayag siya na makasiping ito. Ngunit habang may nangyayari sa kanila ay puro lamang hikbi at dasal si Eve. Hindi na siya nanlaban dahil unang-una ay ginawa niya naman ito para sa pamilya niya. Para masolusyonan lahat ng problema niya. Tiniis niya ang lahat ng ginagawa ni Gary sa kanya. Pagkatapos ng gabing yon, ay umuwi na si Eve sa apartment niya. Hawak-hawak niya ang tsekeng ibinigay ni Gary. Bago natulog si Eve, ay naligo siya ulit. Halos maubos niya na ang isang sabon kakakuskos sa katawan niya. Pagkatapos nun ay pagod niyang ibinagsak ang kanyang sarili sa kama at muling napahikbi. Huli na para pagsisihan pa niya ang naging desisyon niya. Pagkatapos ng nangyari ay hindi na nagpakita pa si Eve sa club. Ayaw niya nang makita ulit ang boss niya. Umuwi siya sa probinsya nila para makasamang pamilya niya. Wow! Ang dami mo namang dala, Ate Eve!
Masayang sinabi ng kanyang kapatid. Inilapag ni Eve sa mesa ang mga dala niyang pasalubong para sa pamilya niya. Ang ganda naman itong dress, ate! Saad naman ng isa pa niyang kapatid. Tipid na ngumiti si Eve. Nakalabas na ng ospital ang tatay ni Eve. Bakit parang ang dami mo atang pera ngayon, Eve? Sa pagkakaalam ko'y konti lang ang sinasahod mo. Puna ng nanay niya. Napalunok si Eve at muli na namang naalala kung paano niya ibinenta ang sarili niya sa boss niya. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, nakauwi na sa bahay natin si Eve. Sabat ng kanyang tatay. Hilaw na ngumiti si Eve. May hindi ka ba sinasabi sa amin, Eve? Tanong ng nanay niya. Nay, kainin niyo na tong dala kong cake. Masarap to. Pag-iiba ni Eve sa usapan. Eve. Wala po akong inililihim sa inyo, Nay. Giit ni Eve. Nanatili muna si Eve ng ilang linggo sa probinsya nila bago niya napagdesisyonang bumalik sa Maynila para maghanap ng panibagong trabaho. May natira pa naman sa pera niya pero hindi siya mapakali kapag wala siyang ginagawang trabaho at saka may natira pang pera pero konti na lang. Nakahanap ng trabaho si Eve bilang janitress sa isang kumpanyang kakabukas pa lang. Konti ang sahod pero ang mahalaga ay may trabaho pa rin siya. Eve, kamusta? Bati ni Mara. Nagkasulubong sila sa palengke. Ayos naman ako. Bakit hindi ka na bumalik sa club? At saka, bakit hindi na kita makontak? Nagpalit ako ng number tsaka nag-resign na ako sa club. Dahil ba kay Boss Gary? Ayaw mong tanggapin yung offer niya? Alam mo, kahit gaano pa kaganda yung offer niya, mas mabuti na rin na hindi mo na lang yun tanggapin. Huwag mong isusukong sarili mo sa kalbong yun. Maraming babae nang ikinama nun. Akala mo kung sinong gwapo. Ang tingin niya ata sa lahat ng babae, bayaran. Mabuti na lang at hindi mo pinatulan ng inalok niyang tulong sa'yo. Saad ni Mara. Parang may bumara sa lalamunan ni Eve. Walang kaalam-alam ang kaibigan niya na tinanggap niya ang inoffer na tulong ni Gary. Wala rin namang balak si Eve na ipaalam ito sa iba kasi nahihiya siya sa nagawa niya. Siyempre, hindi. Hindi ko talaga tatanggapin yung offer niya. Ni Eve kaya napangiti si Mara. O siya, mauna na ako sa'yo, Eve. Kasi baka masermonan pa ako ng nanay. Kanina pa niya inutos sa akin ng mga pusit na to. Bye! Paalam ni Mara at nagmamadaling umalis. Sakalang nakahinga ng maluwag si Eve nung nawala na sa paningin niya si Mara. Isang umaga ay bigla na lamang nagsusuka si Eve. Sobrang sakit na ng lalamunan niya kakasuka. May nakain ba akong panis? Tanong niya at pilit inaalala kung ano ang mga pagkain kinain niya kagabi. Sobrang sama ng pakiramdam niya. Napaupo siya sa sahig habang nakahawak sa tiyan niya. Sama talaga ng pakiramdam ko. Aniya. Lumabas na si Eve sa banyo saka nagtungo sa sala. Nakita niya ang kalendaryo. Nalaglag ang panga niya nang makita kung anong petsa na. September 26 na pala? Teka, September na pero hindi pa rin ako dinadatnan. 2 buwan na akong hindi dinadatnan Ani Eve at napanguso. Hinaplos ni Eve ang puson niya. Ano kayang nangyayari? Bakit hindi pa rin ako dinadatnan? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Eve, ngunit ayaw niya itong paniwalaan. Hindi pwede. Hindi pwede. Naiiling na sambit ni Eve. Mariing na ikuyom ni Eve ang kanyang kamao. Hindi ako pwedeng mabuntis ng lalaking yun. Paano ito nangyari? Bakit? Nanginginig ang mga kamay ni Eve at nangingilid rin ang kanyang mga luha. Inis niyang sinipa ang cabinet, ngunit nasaktan lang siya.
Sa pagkakaalala ni Eve ay gumamit naman sila ng proteksyon nung gabing yon, kaya hindi siya makapaniwalang nabuntis siya ng boss niya. Hindi to pwedeng mangyari. Hindi ako buntis. Hindi pwede to. Paulit-ulit na sinabi ni Eve. Isa lang ang paraan para malaman niya ang totoo. Bumili siya ng 3 pregnancy test at sabay-sabay niya itong ginamit. Ngunit noong nakita niya ang resulta, ay napatulala na lamang siya. Nabitawan niyang pregnancy test at napaupo na lang sa sahig. Hindi niya na napigilang umiyak. Nagpa-check up si Eve sa doktor para makasigurado at nakumpirma nga na buntis talaga siya. Inilihim ni Eve sa pamilya niya ang pagbubuntis niya. Isa itong kahihiyan para sa kanyang pamilya. Nabuntis lang naman siya ng lalaking hindi niya asawa at hindi niya ito nobyo. Isa siyang disgrasyada at kapag nalaman nito ng pamilya at mga kamag-anak niya, ay huhusgahan lamang siya ng mga ito at baka maitakwil pa siya ng nanay at tatay niya. Noong naipanganak ni Eve ang sanggol, ay alam niya sa sarili niya na wala siyang maibibigay na magandang buhay sa bata. Kaya naman, iniwanan niya ito sa harap ng malaking bahay. Pasensya ka na, anak. Kung sakaling kukupkupin ka ng mga taong nakatira sa bahay na to, magiging maganda ang buhay mo. Wala kang future sa akin. Iyak ni Eve, saka inilagay sa basket ang sanggol. Pinindot ni Eve ang doorbell, saka siya kumaripas ng takbo at nagtago sa likod ng isang sasakyan. Sinilip niya ang kinaroroonan ng sanggol at nakita niyang lumabas ang isang matangkad na lalaki mula sa gate ng bahay na yon. Luminga sa paligid ang lalaki at dinala ang sanggol papasok ng bahay. Lumipas ang ilang taon ay naging maayos naman kahit papano ang buhay ni Eve. May magandang siyang trabaho, magandang bahay at sariling sasakyan. Natulungan niya rin ang pamilya niya sa probinsya at mas napaganda niya ang buhay ng mga ito. Kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin nakakalimutan ni Eve ang anak niya. Palagi siyang sumisilip sa malaking bahay kung saan niya iniwanan ang anak niya noon. Maganda na ang buhay niya at kahit gustuhin man niyang bawiin ang anak niya, ay wala siyang karapatan na gawin yon dahil alam niyang siya ang may kasalanan. Siya mismo ang nagbigay ng anak niya sa ibang tao. Isang araw ay napadaan si Eve sa bahay na yon sakay ng kanyang kotse. Nakita niya ang anak niya nakakauwi lang galing sa school at kasama ito ng matangkad na lalaki na siyang umampon sa anak niya. Nakita niya ang masayang ekspresyon sa mukha ng bata. Siguro kahit papano, hindi naging ganun kasama ang desisyon ko. May mga taong nag-alaga sa kanya. May taong mas nag-alaga at nagpapahalaga sa kanya. Nasa mabuting kamay siya. Ani Eve at pinaharurot ang kotse niya. Gusto ni Eve na mapalapit sa anak niya. Gusto niya itong makasama kahit na hindi siya kilalaning ina nito. At para mangyari yon, ay nag-apply siya bilang secretary ng lalaking umampon sa kanyang anak. Ang lalaking umampon sa anak niya ay si Brian Olivares, isang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng maraming kumpanya sa loob at labas ng bansa. Good morning, sir. Ako po si Eve, ang bago niyong secretary. Pagpapakilala ni Eve at nginitian si Brian. Saglit lang siyang tiningnan ni Brian. Gusto mo ba ng kape, sir? Tanong ni Eve. Yeah, sure. Tango ni Brian na sobrang busy sa binabasa niyang papeles. Kaagad na nagtimpla ng kape si Eve sa pantry at nagmamadali niya itong dinala kay Brian. Inilapag niya ito sa desk ni Brian. Tinikman na ni Brian ang kape at naibugan niya ito. What the hell? Reklamo ni Brian at kumuha ng tissue. Anong klaseng kape to? Tinipid mo naman masyado sa asukal. Sorry sir, dadagdagan ko na lang po. Ani Eve at akmang dadamputin ang tasa. Huwag na. Wala na ako sa mood para uminom ng kape. Sita ni Brian.
Sorry talaga, sir. Tatayo ka na lang ba dyan? Lumabas ka na sa opisina ko at asikusuin mo na lang yung files na isinend ko sa'yo. Malamig na sambit ni Brian. Tumango si Eve at nagmamadaling nilisan ang opisina ni Brian. Inis siyang umupo sa swivel chair niya. Ang sungit naman nun. Gwapo sana. Nakasimangot niyang sinabi. Nung sumapit ang lunch ay itinigil na muna ni Eve ang ginagawa niya saka pumasok ulit sa opisina ni Brian. Ngiting-ngiti siya ngunit napawi ang ngiti niya nang makita ang seryosong ekspresyon na mukha ni Brian. Kabado siyang napalunok. Noong umulan ata ng kasungitan ay nasalo ni Brian ang lahat. What do you need? Tanong ni Brian. Lunchtime na po, sir. Anong gusto mong kainin or saan mo gustong kumain? Magti-take out na lang ba ako ng pagkain, sir? Or mag-order online? Tanong ni Eve. Wala akong oras para kumain. Busy ako. Naku, sir. Hindi tama yan. Kailangan mo pa rin kumain kahit na gano'n ka pa ka-busy. Ibibili na lang kita, sir. Giit ni Eve. Inis na hinampas ni Brian ang mesa. Napasinghap si Eve. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Ayokong kumain. Pwede bang umalis ka na lang? Huwag ka masyadong makulit. Asik ni Brian. Ang sungit mo naman. May sinabi ka? Umiling si Eve. Oh, wala po. Pasimpleng inirapan ni Eve si Brian, saka siya naglakad palabas ng opisina nito. Siya na lang ang nag-lunch mag-isa. May maliit na kainan kasi sa tapat ng building na pinagtatrabahuan niya. Kahit gaano pa siya kasungit kailangan ko siyang pagtiisan. Gagawin kong lahat para makilala at mapalapit ako sa anak ko. Kahit na makilala niya lang ako bilang sekretary ni Sir Brian. Determinadong sinabi ni Eve at sunod-sunod na sumubo ng kanin kaya nabilaukan tuloy siya. Makalipas ang 1 linggo ay wala pa ring nag-iba sa pakikitungo ni Brian kay Eve. Ubod pa rin ito ng sungit. Sir, may girlfriend ka ba? O asawa? Usisa ni Eve habang inaayos sa mga libro sa bookshelf ni Brian. Nagtatakang tiningnan ni Brian si Eve. Ano naman yun sa'yo? Parte ba yan ng trabaho mo? Hilaw nang ngumisi si Eve. Curious lang po ako, sir. Kasi sa gwapo at yaman mong yan, ay hindi malabong taken ka na. Depensa ni Eve. I'm single. Tipid na sagot ni Brian at umiwas ng tingin. Umawang ang labi ni Eve. Wala ka pang asawa, sir? Yung anak mo, sir? Anak? Paano mo nalaman na may anak na ako? Pasimpleng, kinurot ni Eve ang sarili niya habang nag-iisip siya ng palusot. May nakita kasi akong bata dyan sa wallpaper ng laptop mo, sir. Naisip ko na baka anak mo yun. Pagdadahilan ni Eve. Biglang ngumiti si Brian. Ito ang unang beses na nakita niyang nakangiti si Brian. Anak ko nga siya. Ibinigay siya sa akin ng langit. My little angel. Masayang sinabi ni Brian. Mahal na mahal mo yung anak mo, sir, no? Ani Eve. Sobrang mahal. Si Lian ang naging buhay ko. Tugon ni Brian. So, Lian pala ang pangalan ng anak ko. Ng anak mo pala. Patangong sambit ni Eve sa kawalan. Nung panahong lugmok na lugmok ako, dumating si Lian sa buhay ko. Siyang nagbibigay ng sigla sa akin. Ani pa ni Brian. Masaya ako na nasa mabuting tao si Lian, ang anak ko. Nakangiti si Eve habang nakatitig kay Brian. How about you? Are you married? Ilan ang anak mo? Si Brian naman ngayon ang nagtanong. Hindi pa ako kasal, sir. Wala rin po akong nobyo. At yung tungkol naman sa anak, may isang anak po ako pero ilang taon ko na siyang hindi nakakasama. Pagkukwento ni Eve. Bakit hindi mo kasamang anak mo? Usisa pa ni Brian.
Ipagtitimpla ko lang po kayo ng kape, sir. Pag-iiba ni Eve sa usapan, saka siya nagmamadaling lumabas sa office ni Brian. Nagtatakang nakasunod ang tingin ni Brian kay Eve. What's wrong with her? Naiiling na tanong ni Brian. Isang hapon ay nilapitan ni Brian si Eve. Eve, ngayon na ba yung meeting ko with Mr. Ariel? Tanong ni Brian. Yes, sir. Ngayong araw 4 p.m. po. Sagot ni Eve at sumulyap sa relo niya. Huwag ka nang sumama sa meeting. Pwede bang ikaw na lang sumundo sa anak ko? Ihatid mo sana siya sa bahay. Wala kasi yung yaya niya. At wala rin si mama kaya walang ibang susundo sa kanya. Pwede rin bang samahan mo muna siya sa bahay hanggat hindi pa natatapos ang meeting ko? Ibibigay ko sa yung room number niya para mabilis mo siyang mahanap. Na-inform ko na rin yung teacher niya na sekretary kong susundo sa kanya. Pakiusap ni Brian. Nakangiting tumango si Eve. Yes, sir. Sure. Ako na pong bahalang sumundo kay Liam. Kayang-kaya ko yan, sir. Sobrang saya mo naman ata. Puna ni Brian at nagpaalam na. Hindi maaalis ang ngiti sa labi ni Eve habang naglalakad siya papunta sa classroom ni Lian. Excited na siyang makita ang anak niya. Ito ang unang beses na makakalapit siya sa kanyang anak at may chance pa siya na makausap at makakwentuhan nito. Narating na niya ang classroom ni Lian. Magandang hapon po. Ako pong sundo ni Lian ngayong hapon. Ako po si Eve. Secretary po ko ng daddy ni Lian. Pagpapakilala ni Eve sa teacher ni Lian. Nasabi nga sa akin ni Mr. Olivares. Saad ng guro at nilingon si Lian. Lian, nandito ng sundo mo. Makakauwi ka na. Saad pa nito. Dinampot ni Lian ang bag niya at naglakad papalapit kay Eve. Kunot na kunot ang noon niya. Ngayon niya palang kasi nakita si Eve kaya hindi niya ito kilala. Sino ka po? Nasaan si Yaya? Si Daddy or si Mommy la? Takang tanong ni Lian. Lumuhod si Eve para makapantay si Lian. Naluluhang hinaplos niya ang buhok ng bata. Bakit ka po naiiyak? Hindi naman po kita inaaway. Ani Lian. Bahagyang natawa si Eve. Hindi ako umiiyak. Masaya lang ako na makita ka. Bakit ka po masaya? Sino ka nga po ulit? Hindi po kasi kita kilala. Ang sabi ni Daddy, wag daw akong sasama sa strangers. You're a stranger to me. Lian, pwede kang sumama kay Miss Eve. Sekretary siya ng daddy mo. Sabat ng guro. Oh, may bago na palang sekretary si Daddy. Hi po, I'm Lian Olivares. Bati ni Lian at nginitian si Eve. Parang may humaplos sa puso ni Eve nang ngitian siya ng anak niya. Bigla niya na lamang itong niyakap. Oh, why are you hugging me po? Hindi pa po ba tayo uuwi? Sorry. Masaya lang talaga akong makita ka. Ani Eve at tumayo na saka hinawakan ang kamay ni Lian at nagpaalam na sila sa guro nito. Sumakay na sila sa kotse ni Eve. Maingat na ikinabit ni Eve ang seatbelt kay Lian. Bakit hindi po si dating sumundo sa akin? Tanong ni Lian. Busy kasi siya eh. May meeting pa siyang pinuntahan. Siya nga dapat ang susundo sa'yo kaso may iba pa siyang lakad kaya ako na lang inutusan niya. Ayos lang naman na akong sumundo sa'yo, di ba? Ayos lang naman po. Tsaka hindi ka naman po mukhang masamang tao eh. Kung alam mo lang anak, akong pinakamasamang tao kasi nagawa kitang ipamigay sa iba. Sabi ni Eve sa isip-isip niya. Nakarating na sila sa bahay ni Brian. May susi naman na ibinigay si Brian kay Eve kaya dire-diretso nang pumasok sina Eve. Where is my yaya? Tanong ni Lian habang inililibot ang paningin niya. Ang sabi sa akin ni Sir Brian ay walang yaya mo. Nag-leave ata? So, mag-isa lang po ako dito? I'm home alone? I'm scared, Miss Eve.
Ani Lian at niyakap ang binti ni Eve. Siyempre, hindi ka mag-isa. Kasama mo ako, okay? Dito lang muna ako hanggang sa hindi pa umuwi si Sir Brian. Pagpapakalma ni Eve sa bata. Really? Miss Eve? Thank you po. Huwag mo na akong tawaging Miss Eve. Tita na lang. Okay po, Tita Eve. Nagugutom ka ba? Tanong ni Eve kasi napansin niya ang paghawak ni Lian sa tiyan. Opo. Gusto ko po sanang kumain, Tita Eve. Naglakad sila papunta sa kusina. Binuksan ni Eve ang ref at naghanap ng pwedeng kainin ni Lian. May nahanap siyang itlog at sandwich, kaya naman napagpasyahan niyang gumawa na lang ng egg sandwich. Nagtimpla rin siya ng juice at inilapag ito sa harapan ni Lian. Thank you po sa snacks. You're welcome, Lian. Kain ka lang, pakabusog ka. This is so yummy. I can eat this all day. Itlog lang naman yan, pero salamat dahil na-appreciate mo. Next time kapag nakita tayo ay gagawan kita ng turon. Masarap na merienda yun. Turon? What's turon po? Saging siya na binalutan ng wrapper at ibinababad sa asukal saka piniprito. Masarap yun. Gusto ko po yung matikman. Bumalik ka dito, Tita Eve. Kung pwede lang ay araw-araw pa kitang bibisitahin. Enjoy na enjoy si Eve na kasamang anak niya. Marami silang napagkwentuhan at sinamahan niya pa itong maglaro sa playroom. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng playroom at pumasok si Brian. Natigilan si Brian nang makita ang suot ni Eve. Nakasuot kasi si Eve ng dinosaur costume na si Lian mismo ang nagpumilit na suotin niya ito. Pinamulahan ng pisngi si Eve at nahiya. Biglang natawa si Brian. Sir naman, huwag mo na akong tawanan. Sinunod ko lang naman ang gusto ng anak mo. Sita ni Eve pero natatawa pa rin si Brian. Bagay sa'yo. You look cute actually. Komento ni Brian na mas lalong nagpapula ng pisngi ni Eve. Daddy! You're home! I miss you, Daddy! Nagmamadaling lumapit si Lian kay Brian. Binuhat naman siya ni Brian at pinugpog ng halik. Kamusta naman ang baby ko? Nagpasaway ka ba kay Eve? Tanong ni Brian. Hindi po, Daddy! Hindi naman siya nagpasaway. Napakabait niyang bata. Napalaki mo siya ng tama, Sir Brian. Sabat ni Eve. Ibinabana ni Brian si Lian. Dad, I have a dinosaur friend. Her name is Tita Eve. Ani Lian at hinila si Eve papalapit kay Brian. This is my dinosaur friend, Daddy. Dinosaur yan? Isang roar nga dyan. Pangaasar ni Brian. Napakamot si Eve sa ulo niya. Dad, can you wear this pig costume? Pakiusap ni Lian at iniabot ang pig costume kay Brian. Si Eve naman ngayon ang natawa. Nagkasalubong ang kilay ni Brian. Ayaw niya namang magtampo si Lian, kaya isinuot niya na lang ito. Ang cute mo, sir. Pangaasar naman ngayon ni Eve at inilabas ang cellphone niya saka kinuhanan ng picture si Brian. Huwag mo kukunan ng litrato. Saway ni Brian. Kung ganyan lang naman kagwapong baboy, hindi na kita lilitsunin. Ani Eve at namangha sa kakyutan ni Brian. Isang oink naman dyan, sir. Pangaalas ka ni Eve kaya sinimangutan siya ni Brian. Say oink, Daddy! Utos ni Lian. Bumaba ang tingin ni Brian sa kanya. Enough with this game, Lian. Isang oink lang naman, Dad. Nguso ni Lian. Napabuntong hininga si Brian. Saglit pa niyang sinulyapan si Eve saka siya pikit matang nag-oink. Oink, oink, oink. Baboy ako. Sabay na natawa si Eve at Lian. Halos sumakit na ang tiyan nila kakatawa. Sa sobrang pagod ni Lian sa kakalaro ay nakatulog na siya.
Salamat sa pagbabantay mo sa anak ko. Ani Brian. Walang anuman, sir. Natutuwa po akong kasama si Lian. Kung gusto mo ako nang papalit sa yaya niya. Charot lang. Masayang masaya si Lian habang kasama ka. Maganang loob niya sa'yo na para bang ang tagal ninyong magkakilala. Hindi naman siya ganyan kakulit sa mga yaya niya. Komento ni Brian. Napangiti si Eve. Hindi na kita may hahatid pa uwi kasi wala makakasama si Lian dito. Ayos lang, sir. No problem. Dala ko naman po ang kotse ko. Mag-ingat ka sa biyahe pa uwi. Salamat ulit. Bye, sir. See you bukas sa office. Paalam ni Eve at lumabas na ng bahay. Isang umaga ay nagulat si Eve nang makita si Lian sa opisina ni Brian. Nakaupo si Brian sa swivel chair niya habang naglalaro naman si Lian sa sofa. Lian? Tawag ni Eve at excited na nilapitan si Lian. Tumakbo naman papalapit si Lian sa kanya at niyakap siya. Hi, Tita Eve! Nice meeting you po ulit! Bakit nandito ka, ha? Sinama ko na. Wala pa rin ang yaya niya. Iiwan ko sana siya kay mama kaso hindi pa rin umuwi si mama dahil may business trip siya. Paliwanag ni Brian. Natutuwa ako na nakita ulit kita, Lian. Ani Eve at tinapik ang ulo ni Lian. Alam mo ba na kanina ka pa hinihintay ni Lian? Mukhang bibig ka rin niya kanina pa. Sabat ni Brian. Nilingon siya ni Eve. Talaga ba, sir? Miss ka na niya agad. Nasaan na po ang turon, Tita Eve? Tanong bigla ni Lian. Turon? Anong meron sa turon? Usisa ni Brian. Nangako kasi ako sa kanya na sa susunod na magkikita kami, dadalan ko siya ng turon. Kaso hindi ako nakapaghanda kasi hindi ko naman alam na dadalhin mo pala siya ngayon dito sa opisina. Pag-explain ni Eve. Next time na lang po, Tita Eve. Ipaalam mo sa kanya next time, Dada. Ani Lian. Nakangiting tumango si Brian. Do you know how to solve this Rubik's Cube, Tita Eve? Tanong ni Lian, sabay abot ng Rubik's Cube kay Eve. Walang kahirap-hirap na naisolve yun ni Eve. Sa pagkamangha, ay sabay na pumalakpak si Lian at Brian. Ang galing mo naman po! Kailan mo pa natutunan yan? Tanong ni Brian. Nang bata pa ako binigyan ako ng ninang ko ng Rubik's Cube. Regalo niya ng Pasko. Nagpractice ako ng nagpractice hanggang sa naging mani na lang sa akin ang pag-solve nito. Kwento ni Eve. Pwede mo akong turuan, Tita Eve? Lian, marami pang gagawin si Eve. Sa susunod na lang. Sir, ayos lang naman po. Tsaka saglit lang naman. Pagkatapos kong turuan si Lian ay gagawin ko na agad ang trabaho ko. Ani Eve. Ikaw ang bahala. Pagkibit-balikat ni Brian. Nakangiti si Brian habang pinagmamasdan si Eve at si Lian na naglalaro ng Rubik's Cube. Dad, look! Kaya ko nang isolve itong color green! Pagmamayabang ni Lian. Ang bilis matuto ni Lian. Napakatalinong bata. Puri ni Eve. Kapag kaya ko nang isolve lahat ng color, ay ako naman ang magtuturo kay Daddy. Pwede. Pagsang-ayon ni Eve at marahang hinaplos ang buhok ni Lian. Napalapit na ng husto si Eve at Lian sa isa't isa. Madalas kasing dinadala ni Brian si Lian sa opisina at napapadalas na rin ang pagsusundo ni Eve kay Lian sa school. Masayang-masaya si Eve kasi nakakasama niya ng madalas ang anak niya kahit na hindi alam ni Lian na siya ang mommy nito. Eve, bakit nandito ka pa sa labas? Malamig na. Pumasok ka na sa loob. Sabi ni Mara. Magkasama sina Eve at Mara sa iisang bahay. Noong nagkapera at nakaluwag-luwag na si Eve, ay kinuha niya si Mara at binigyan ng magandang trabaho. May sarili kasing kumpanya si Eve na binuo niya from scratch. Sobrang lumago ito, kaya naman nagkaroon siya ng maraming pera. Matalik niyang kaibigan si Mara kaya naman hindi niya ito nakalimutan sa pagyaman niya. Eve,
Okay ka lang ba? Tanong ni Mara. Iniisip ko si Lian. Gusto ko siyang kunin at itira sa poder ko, Mara. Bakit ba hindi mo gawin? Pwede naman, 'di ba? Ikaw naman yung tunay na ina ni Lian. Ay, hindi ko kayang gawin. Bakit? Kasi nakita ko kung gaano kamahal ni Brian yung anak ko. At nasabi sa akin ni Brian na si Lian yung nagbigay ng sigla sa kanya. Hindi ko naman pwedeng basta na lang kunin si Lian mula sa kanya kasi ako naman yung may kasalanan. Ako yung nang iwan kay Lian sa kanya. Ani Eve. Sabihin mo na lang kaya kay Brian ang totoo. Baka maintindihan ka niya. Suwestyon ni Mara at kaagad na umiling si Eve. Hindi pwede. Hindi pa ngayon. Alam mo, wag na muna yan ang problemahin mo. Ang unahin mo yung pamilya mo. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nasasabi sa kanila na nagkaanak ka few years ago. Saad ni Mara. Napahilot si Eve sa kanyang sentido. Nasabi na niya kay Mara ang lahat ngunit hindi pa sa pamilya niya. Hindi pa siya handa. Alam niya kasi na magagalit ng husto ang parents niya sa kanya. Inabando na lang naman niya ang anak niya. Malaking pagkakamali ang nagawa niya. Gulat na gulat talaga ako nung sinabi mo sa akin noon na pumayag ka pala sa offer ni Boss Gary. At siya ang ama ng anak mo. Hindi ako makapaniwala. Sinaman talaga ni Boss Gary yung pangailangan mo ng pera. Langya siya. Naiiling na sambit ni Mara. Huwag na natin siyang pag-usapan, Mara. Patay na rin naman siya. Ayoko na rin maalalang kalbong yun. Mabuti nga at wala na siya. Para hindi na muling mag-cruise sa mga landas namin. Sita ni Eve. Namatay kasi si Gary dahil nagkaroon ito ng lung cancer dahil sa labis na paninigarilyo. Eve, birthday na ni Lian sa Sabado. Gusto kong pumunta ka. Actually, si Lian ang nag-invite sa'yo. Pinapasabi niya lang sa akin. Ani Brian. Talaga, sir? Pupunta po ako. That's good to know. Kahit naman umayaw ka, papupuntahin pa rin kita. Kasi gusto kang makasama ni Lian sa kaarawan niya. Mamimili na agad ako ng regalo para kay Lian. Actually, hindi naman required na magdala ng regalo. But if you insist, pwede naman. Pagkatapos ng trabaho ni Eve, ay kaagad siyang nagpasama kay Mara sa mall. Hila-hila niya ang kamay ni Mara papasok sa iba't ibang stores. Sobrang dami na ng dala nilang paper bags. Teka, hindi ba magtataka si Brian kapag ganito kadaming regalo mo kay Lian? Alam kong anak mo yun kaya ganito pero hindi naman alam ni Brian na anak mo si Lian. Makakaagaw ka ng eksena sa dami ng regalo mo para dun sa bata. Puna ni Mara. Napanguso si Eve at napakamot sa kanyang batok. Mukhang napasobrang ata ako. Next birthday na lang ni Lian yung iba. Sa Sabado na yung birthday ni Lian, di ba? Pero, kailan ba yung totoo niyang birthday? Panguusisa ni Mara. Bukas yung totoo niyang birthday, kung kailan ko siya ipinanganak. Yung Sabado naman, ayun yung araw na iniwan ko si Lian sa harap ng bahay ni Brian. Kaya siguro yun ang ginawang birthday ni Brian sa bata. Paliwanag ni Eve. Bukas ang real birthday niya? Anong plano mo? Magsi-celebrate ba tayo? Hiramin mo kaya si Lian. Saglit lang naman yun. Ipapasya lang natin. Magandang ideya yan. Susubukan kong magpaalam kay Brian. Sana lang talaga pumayag siya. Kinabukasan ay nagpaalam si Eve kay Brian na ipapasyal niya si Lian. Pumayag naman si Brian kaya tuwang-tuwa si Eve at sinundo na si Lian sa school nito. Kasakasama niya si Mara. Tita Eve, ikaw ulit ang sundo ko? Masayang tanong ni Lian. Tumango si Eve. May kasama nga pala ako. Aniya, sabay turo kay Mara. Kumaway si Mara. Hi, Lian. Kilala niyo po ako? Oo, naikwento ka sa kita sa kanya. Kaibigan ko to si Mara. Sagot ni Eve. Hi po, Tita Mara. Masiglang bati ni Lian. Ang ganda ng anak mo. Manang-mana sa'yo.
Bulong ni Mara at humagikhik. Siniko naman siya ni Eve. Nagpaalam nga pala ako sa daddy mo na ipapasyal ka namin. Talaga po? Okay po, sama ako. Sumakay na sila sa kotse at nag-drive na papunta sa mall. Naglaro sila sa time zone pagkatapos ay kumain sa isang 5-star restaurant. Ang sasarap po ng food! Komento ni Lian. At ang mamahal. Buti na lang ikaw magbabayad, Eve. Kasi kung ako, butas na bulsa ko. Ngiwi ni Mara habang nakatingin kay Eve. Natawa si Eve at binalingan si Lian sa kamarahang hinawakan ang kamay nito. Kumain ka pa ng marami, Lian. Kung may gusto ka pa, ipag-order uli kita. Nakatulog na si Lian sa biyahe nila pauwi. Inihatid kasi ni na Eve si Lian pauwi. Binuhat ni Eve si Lian saka pinindot ang doorbell. Lumabas si Brian. Sorry, medyo natagalan kami, sir. Kumain po kasi kami ng dinner. Ani Eve. Okay lang. Tugon ni Brian at kinuha si Lian mula kay Eve at siya nang kumarga nito. Naubos ata ang energy ng prinsesa ko. Marami kasi kaming ginawa, sir, kaya pagod na pagod si Lian at nakatulog na agad. Gusto mo bang pumasok muna sa loob? Aya ni Brian. Sumulyap si Eve sa kotse. Nakangisi si Mara. Pumasok ka sa loob. Okay lang ako dito. Take your time. Sabat ni Mara kaya pinandilatan siya ng mga mata ni Eve. May kasama ka pala. Pwede naman siyang pumasok rin sa loob. Si Mara po, sir. Kaibigan ko. Carry lang ako dito. Sigaw ulit ni Mara at sinenyasan na si Eve na pumasok sa loob ng bahay ni Brian. Inihatid muna ni Brian si Lian sa loob ng kwarto nito, sa kanya binalikan si Eve sa sala. Salamat dahil inaliw mo si Lian. Sinserong sambit ni Brian. Wala yun, sir. Ako ngang dapat na magpasalamat sa'yo kasi pumayag ka na isama namin si Lian sa paggala namin. Gusto mo ng kape? Alok ni Brian. Tumango si Eve at naglakad na sila papunta sa kusina. Ako na lang ang magtitimpla, sir. Awat ni Eve. Ako na. Let me do it. Palagi mo na lang akong ipinagtitimpla ng kape sa opisina kaya ako naman ngayon ang magtitimpla ng kape para sa'yo. Walang bayad yan, sir, Pabirong hirit ni Eve kaya natawa si Brian. No sugar? Tanong ni Brian. Sir, kaping barako yan. Masyadong mapait kapag hindi nilagyan ng asukal. Mas gusto ko yung matamis na kape. Ani Eve. Kapag hindi mo to nilagyan ng asukal ay gising ka hanggang sa susunod na linggo. Ayaw mo ba ng ganun? Pagbibiro ni Brian. Day ko pa ng adik-adik niyan, sir. Medyo joker ka pala, sir, no? Akala ko puro sungit ka lang eh. Tawa ni Eve. Inilapag na ni Brian ang isang tasa ng kape sa harapan ni Eve. Kaagad itong tinikman ni Eve. Gusto ko ng matamis na kape, sir, pero hindi naman to the point na magkakadiabetes ako. Napakatamis nito, sir. Hindi ka pala professional sa pagtitimpla ng kape. Tuturuan kita next time, sir. Komento ni Eve. Kung ayaw mo niyan ay itatapon ko na lang. Pagtitimpla na lang kita ng bago. Akmang aagawin ni Brian ang tasa pero kaagad itong iniiwas ni Eve. Okay na to, sir. Kahit sobrang tamis ay pwede na rin naman. Tsaka sayang lang kung itatapon mo. Pinag-effortan mo pa namang timplahin to. Sumapit na ang birthday party ni Lian. Nabakabongga ng party kasi mami ni Brian ang nagplano at nag-organize nito. She always want the best for her apo. Bitbit ni Eve ang regalo niya habang hinahanap si Brian. Namataan niya si Brian na may kausap na ginang. Naglakad siya papunta sa kinaroroonan nito. Eve, dumating ka. Kanina ka pa iniintay ni Lian. Masayang sinabi ni Brian. Hinagod ni Brian ng tingin si Eve. Sobrang ganda ni Eve sa suot niyang kulay pula na dress. Yung gandang mapapalingon ka talaga.
Who is this woman? Tanong ng ginang na kausap ni Brian. Ang ginang na ito ay ang mommy ni Brian na si Bethany. Si Eve, ma. Bago kong secretary. Ilang buwan na siyang nagtatrabaho sa akin. Paliwanag ni Brian. Naglahad ng kamay si Eve. Eve po, ma'am. Aniya. Ngumiti si Bethany at nakipagkamay kay Eve. Bethany Olivares, mommy ni Brian. Saad ng ginang. Tita Eve! Sigaw ni Lian at nagmamadaling tumakbo papunta kay Eve. Nang makalapit ay mahigpit niyang niyakap si Eve. Tinupad mong promise mo na pupunta ka sa birthday party ko. Siyempre naman, Lian. Basta ikaw. Siya nga pala, may dala akong gift for you. Pero mamaya mo pa to pwedeng i-open. Ilalagay ko na lang muna dun sa table. Sana magustuhan mong regalo ko. A gift for me? Wow! Amait mo naman, Tita Eve. Thank you po. Mukhang nakuha mo ng loob ng apo ko. Sabat ni Bethany. Close silang dalawa, ma. Magaan ang loob nila sa isa't isa. Parang mag-ina lang. Si Brian ang sumagot. Napalunok si Eve. Hindi parang mag-ina kundi mag-ina talaga. Sabi ni Eve sa kanyang isipan. Maraming mga bisita lalo na ang mga bata na kaibigan at kaklase ni Lian. May wine at alak para sa matatanda at napagtripan ni Eve na uminom kaso naparami siya at nalasing. Pagewang-gewang siya habang hinahanap ang daan papunta sa banyo kasi nasusuka siya. Eve, saan ka pupunta? Tawag sa kanya ni Brian. Naniningkit ang mga mata ni Eve nang lingunin niya si Brian. Muntik nang matumba si Eve pero buti na lang at nasalo siya ni Brian. Pinisil ni Eve ang pisngi ni Brian. Wala na siya sa sarili. Ang gwapo mo. Tao ka pa ba? Sabi ni Eve. Napangisi si Brian at tumikhim. Lasing ka na, Eve. Hindi ako lasing. Tipsy lang. Depensa ni Eve. Bakit ba kasi napadaming inom mo? Sita ni Brian. Bakit dalawa ka? May kakambal ka? Tanong ni Eve kasi nagiging dalawa na si Brian sa paningin niya. Nagiging dalawa na ako sa paningin mo tapos sasabihin mo na hindi ka palasing? Naiiling na sinabi ni Brian. Hindi nga ako lasing. Tipsy lang. Giit ni Eve at sumimangot. Di ko alam ang bahay mo kaya dadali na muna kita sa guest room. Magpahinga ka na muna tapos pwede ka na umuwi kapag nawala na yung amats mo. Ani Brian at walang kahirap-hirap na binuhat si Eve. Is that Tita Eve, Dad? Tanong ni Lian. Oo, patutulugin ko na muna siya sa guest room. Sagot ni Brian. Tumango naman si Lian. Maingat na inilapag ni Brian si Eve sa kama. Akmang aalis na sana siya pero bigla siyang hinila ni Eve at siniil ng halik. Gulat na gulat si Brian pero hindi siya nagreklamo. Ang lambot ng lips mo. Masarap din. Sino ka? Tanong ni Eve at tumigil na sa paghalik kay Brian. Nakaawang ang labi ni Brian. Gulat pa rin sa paghalik ni Eve sa kanya. Kiss me more. Nagmamakaawang sinabi ni Eve. Eve, magpahinga ka na lang. Ngumuso si Eve. Lips to lips tayo. Aniya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Brian. Natawa na lamang siya sa kakita ni Eve, ngunit naglaho ang tawa niya nang biglang naghuhubad na si Eve sa harapan niya. Nataranta si Brian at hindi alam kung ano ang gagawin niya kaya tumalikod na lang siya. Bakit ka naghuhubad, Eve? Tanong niya. Ang init. Pakatanggal nga ng dress ko. Hindi ko maabot ang zipper. Reklamo ni Eve.
Hindi pwede. Iling ni Brian. Obaran mo na ako, please. Nainitan ako. Inis na sambit ni Eve. Sunod-sunod na napalunok si Brian. Bumukas ang pinto at pumasok si Bethany. What is happening here? Bakit may hubarang nagaganap? Tanong ni Bethany. Ma, mali ka nang iniisip. Sa mismong birthday pa talaga ni Lian kayo gumagawa ng milagro? Hindi mo man lang ipinagpabukas, Brian. Diyos kung bata ka, ni hindi yung nilak ang pinto. Paano kung pumasok bigla si Lian dito at matatan ang ginagawa niyo? Problemadong sinabi ni Bethany. Ma, hindi ito gaya ng iniisip mo. Lasing na po kasi si Eve kaya inakyat ko siya dito sa guest room. Nainitan siya kaya gusto niyang ipahubad sa akin ang dress niya. Hindi niya kasi maabot ang zipper. Paliwanag ni Brian. Ganun ba? Eh bakit hindi ka nagtawag ng maid? Gusto mo atang ikaw pa ang maghubad sa kanya? Sermo ni Bethany. Napakamot si Brian sa ulo niya. Hindi ko nga siya tinitingnan, ma eh. Tsaka, tatawag naman dapat ako ng maid. Pumasok ka lang kaya naantala. Depensa ni Brian. Lumabas ka na lang. Ako nang bahala kay Eve. Kasan pa umabot ang hubaran niyo? Ani Bethany. Nagmamadaling lumabas ng guest room si Brian. Muntik pa siyang madapa sa kakamadali niya. Kinabukasan ay nagtaka si Eve dahil nagising siya sa hindi pamilyar na kwarto. Inilibot niya ang paningin niya at pilit na inaalala kung nasaan siya. Sobrang sakit ng ulo niya. Nasaan ba ako? Kaninong kwarto ba to? Kunot noong tanong niya. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Brian. Gising ka na pala. Ani Brian. Sir, nandito ka rin? Nasaan po ba ako? Lasing na lasing ka kagabi kaya dinala kita dito sa guest room. Bumaba ang tingin ni Eve sa suot niya. Dumapo rin ang tingin niya sa dress niya na nakasabit sa gilid. Niyakap niyang sarili niya at nanlaki ang kanyang mga mata. Sir, bakit iba na ang suot ko? Anong ginawa mo? Namutla si Brian. Kumalma ka. I didn't do anything. Eh bakit iba na tong damit ko? Tapos yung dress ko ay nakasabit na dyan, sir. Alam kong sekretary mo ako pero sekretary po at hindi sekretary ha? Anong ginawa mo sa akin kagabi, sir? Umamin ka? Kabadong sambit ni Eve at kung ano-ano na ang pumasok sa isip niya. Hindi akong nagpalit ng damit mo, kundi si Mama. Paliwanag ni Brian kaya kumalma na si Eve. Ay, sorry sir. Nag-overreact ako masyado. Akala ko kasi... sorry talaga Sir Brian. May naalala ka ba sa nangyari kagabi? Perhaps sa ginawa mo? Usisa ni Brian. Ginawa? Ano po bang ginawa ko kagabi? Sa pagkakaalala ko, nakipagkulitan lang ako kay Lian at uminom ako ng alak. May iba pa bang nangyari kagabi, sir? Pinamulahan ng leeg at tenga si Brian. Umiling siya at hindi na nag-abalang banggitin pa kay Eve na hinalikan siya nito kagabi. Never mind. Bumaba ka na, naganda ng breakfast si Mama. Nagagaan ka muna bago ka umalis. Pag-iiba ni Brian sa usapan at lumabas na. Napakamot si Eve sa ulo niya. May iba pa kayang nangyari kagabi? Bakit biglang namula si Sir Brian kanina? May nangyari ba sa amin? Charot, hindi naman masakit ang perlas ko kaya malamang wala. Pero bakit kaya ganun ang reaksyon niya? Kuryosong sinabi ni Eve sa kanyang sarili. Inayos muna ni Eve ang sarili niya, saka nagtungo na sa dining area. Nadatnan niya doon si Brian, Bethany at si Lian. Lahat sila ay hindi pa nagsisimulang kumain kasi gusto nilang hintayin si Eve. Masaya nilang pinagsaluhan ang agahang inihanda ni Bethany. Iatid na kita pa uwi. Alok ni Brian. Hindi na po sir, dala ko naman yung kotse ko kagabi.
Hindi naman yun nakaharnap, diba? Nandyan lang naman yun. Yes, it's still there. So, muna na ako, sir. Salamat ulit sa invitation. Mag-ingat ka. Ani Brian. Napangiti si Eve at pinamulahan ng pisngi. Sa mga nagdaang araw, linggo at buwan, ay mas lalong napalapit si Brian at Eve hanggang sa nagkapalagayan sila ng loob. Nagkaaminan ng feelings at naging opisyal na magkarelasyon. Masugid na nanligaw si Brian at makalipas ang ilang linggo ay sinagot na siya ni Eve dahil mahal niya rin naman ito. Masayang-masaya naman si Lian dahil sa simula pa lang ay gusto na niya si Eve para sa kanyang daddy. Araw ng linggo, kumakain sina Eve at Mara sa isang restaurant at bigla na lang napagkwentuhan si Lian. Close na kayo ng anak mo. Nakuha mo na yung loob niya. Wala ka bang balak sabihin sa kanya na ikaw ang nanay niya? Mara, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. I left her. Nagagalit lang si Lian sa akin kapag nalaman niya na akong totoo niyang nanay. Problemadong sinabi ni Eve. What? Tama bang narinig ko, Eve? Ikaw ang totoong nanay ni Lian? Sabat ni Bethany. Gulat na nilingon ni Eve si Bethany. Ma'am Bethany, what are you doing here? Tanong ni Eve at namutla habang nakatingin sa ginang. Restaurant ito, kaya syempre nandito ako para kumain. Pero nakita kita kaya lumapit ako. Narinig kong pinag-usapan ninyo at narinig ko rin na sinabi mo na ikaw ang nanay ni Lian. Sagot ni Bethany. Ma'am, magpapaliwanag po ako. Nagsinungaling ka sa apo at sa anak ko. All this time, ikaw palang tunay na nanay ni Lian. Kaya ba pumasok ka bilang sekretary ni Brian? Ay para mapalapit ka sa kanila at lalo na sa apo ko? Kapal mo naman, Eve. Bakit bumalik ka pa? Iniwan mo nang walang kamuwang-muwang si Lian. Tapos babalik ka ngayon? Para saan? Kinukuha mo yung loob niya. Kasi may balak kang kunin siya mula sa amin. Tama ako. Diba? Hindi namin ibibigay si Lian sa'yo. Kahit pa ikaw ang tunay niyang ina. Kasi hindi ka naman nagpakaina sa kanya. Iniwan mo siya at pinabayaan na mapunta sa ibang tao. Anong klase kang ina? Hindi mo makukuha mula sa amin ang apo ko. Mariing sinabi ni Bethany. Ma'am, wala po akong ganyang intensyon. Wala? So, anong ibig sabihin nitong pagsikreto mo sa amin ng tunay mong katauhan? Huwag ka nang magpapakita sa apo ko, Eve. At kung pwede lang, umalis ka na rin sa kumpanya ni Brian. Lumayo ka sa pamilya ko. Asik ni Bethany. Ma'am Bethany, parang awa mo na po. Hindi ko pwedeng layuan si Lian. Hindi ngayon. Wala naman po ako balak na agawin siya sa inyo eh. Depensa ni Eve. Ayoko nang makita ang pagbumukha mo, Eve. Singhal ni Bethany at naglakad na paalis. Kaagad namang niyakap ni Mara si Eve para damayan ito. Walang tigil sa pag-iyak si Eve. Napagpasyahan ni Eve na sundan si Bethany. Sa bahay ni Brian ang destinasyon ni Bethany, kaya doon rin napunta si Eve. Mabilis na bumaba ng kotse si Eve at sinundan si Bethany papasok ng bahay. Ma'am, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo pong ilayo yung anak ko sa akin. Galit siyang nilingon ni Bethany. At talagang sumunod ka pa dito? Asik ni Bethany. Ma, anong nangyayari? Bakit nagsisigawan kayo? Anong pinag-aawayan nyo? Pwede bang hinaan yung boses nyo? Natutulog kasi si Lian. Sabat ni Brian, nakakababa lang ng hagdan. Alam mo bang sikreto ng babaeng to? Panimula ni Bethany, sabay turo kay Eve. Sunod-sunod na napalunok si Eve sa sobrang kaba. Ang babaeng ito na sekretarya mo, walang iba kundi ang tunay na ina ni Lian. Siya lang naman ang pabayang ina na nag-iwan sa apo ko. Pumasok siya sa buhay niyo para kunin ang loob ni Lian. Para mas mabilis sa itong mabawi balang araw. Pagsusumbong ni Bethany, umiling si Eve. Hindi yan totoo. Totoo ba yun, Eve? Ikaw ang totoong nanay ni Lian?
Ako nga, pero... Napatili si Eve nang biglang sapakin ni Brian ang pader. Balak mong kunin ang anak ko? Sigaw ni Brian. Hindi! Gusto ko lang naman siyang makasama. Paliwanag ni Eve. Lumayas ka na! Sigaw ni Bethany at kinaladkad si Eve palabas. Hindi mo makukuha sa amin ang apo ko! At hindi ka nababagay sa anak ko! Huwag ka nang magpapakita pa dito, Eve! Inilock ni Bethany ang gate. Wala nang nagawa si Eve kundi ang umiyak na lang. Umuwi si Eve sa bahay nila at umiyak siya ng umiyak. Kinabukasan ay nagising na lang si Eve na nakatayo na sa harap niya sina Brian at Lian. Malaki ang ngiti ni Lian at niyakap si Eve kahit nakahiga pa ito sa kama. Kumunot ang noo ni Eve at kinurot ang kanyang sarili para siguraduhin na hindi siya nananaginip. Ngunit nasaktan na siya at lahat ay nasa harapan niya pa rin ang mag-ama. Eve, let's talk. Handa akong makinig sa paliwanag mo. Ani Brian. Bumangon si Eve at marahang hinaplos ang buhok ng anak niya. Alam na ni Lian na totoo. Sinabi ko sa kanya. Ipiniliwanag ko sa paraang maintindihan niya. Ani pa ni Brian. Nangingilid ang luha ni Eve at niyakap niya ng mahigpit si Lian. Eve, sorry. Sorry sa nagawa ko. Sorry kung iniwan kita. Hikbi ni Eve. Tita? Mommy Eve? Naintindihan ko po. Tsaka matagal ko nang gustong magkaroon ng mommy. At nandito ka na kaya masayang-masaya ako. Hindi rin po ako galit sa inyo kasi ayos lang din naman sa akin na napunta ako kay Daddy. Kasi mabait siya at mahal niya ako. Puno ng pagintinding sambit ni Lian. Napangiti si Eve. Pinunasan naman ni Brian ang luha niya. Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Saad ni Brian at nakiyakap na rin. Salamat, Brian. Bulong ni Eve. Nilalaro muna ni Mara si Lian habang nag-uusap ng masinsinan sina Eve at Brian. Magkahawak ang kamay nila habang naglalakad sila paikot sa swimming pool. Sorry sa mga nasabi ni Mama sa'yo. Ayos na yun. Tama rin naman siya. Isa akong pabayang ina. Pero bumabawi ka naman kay Lian. Pero wala talaga akong balak na agawin si Lian sa inyo. Gusto ko lang siyang makasama. Gusto ko lang mapalapit sa kanya. Hindi ko naman siya itatakas o kikidnapin. Pwede ka pa rin namang maging ina ni Lian. Hindi pa huling lahat. Kikilalanin ka na niyang mommy mula ngayon. Salamat, Brian. Sobra akong thankful na ikaw ang umumpun sa anak ko. At thankful rin ako na ikaw ang naging boyfriend ko. Napaka-understanding mo. Sa kabila ng nagawa ko, tanggap po pa rin ako. Isinandal ni Eve ang ulo niya sa balikat ni Brian. Hinalikan ni Brian ang noo ni Eve. Mahal na mahal kita, Eve. Mahal na mahal din kita. Pero sino bang totoong tatay ni Lian? Usisa ni Brian. Napalunok si Eve at huminga ng malalim saka ikinuwento kay Brian ang tungkol sa nakaraan niya at sa kung paanong paraan nabuo si Lian. Isinama ni Brian si Eve sa bahay nila at nagkaayos na si Eve at Bethany kasi nilinaw ni Eve na hindi niya itatakas si Lian. Naging mas matibay rin ang relasyon ni na Eve at Brian at para silang isang buong pamilya kaya naman para maging isang buong pamilya na talaga sila ay pinakasalan ni Brian si Eve at masaya silang nagsama sa iisang bubong kasama si Lian. Makalipas ang ilang taon,